Sino pa ang nagagalak sa pagpunta rito sa Panambahan? Amen. Laging pinaalala sa atin bigat. Hindi sa sino man ang pagpunta niyo dito sa Panambahan, pagpus kay God. Maganda ang tatapik. Maganda ang tatapik na bigat sa atin, mga oras na ito. Ang itatapik na po ni God sa atin ay, dahil nga sa ilingit sa ating kalaman, worship, ministry, paboritong sugdaban, isitan. But salamat, dahil sa mensahe ni God, may pagtutuwi. Ito yun, binibigay na karapatan sa bawat isa. Gaya nung nakaraan sinabi ko, malaya kayong unahin ako kung nakakagawa ako ng pagkakamali. Pagkakamali sa Panambahan. Pero man, ang binigay sa atin ni God ay time of refreshment. Spiritual, una, spiritual renewal, repentance, and ending rest in God present. Ito ngayon po ang nasa atin ang ipapaliwanag sa Greek word. Spiritual renewal and finding rest in God's presence. Meaning repentance. Lagi natin naririnig. Subalit, patuloy natin binabaliwan. Pumapasok tayo sa Panambahan. Subalit, repentance hanggang pandinig ng Panginoon. Hanggang hindi pa nga tayo nagbabasa ng Holy Bible para maunawaan natin ang repentance. Ang repentance kung saan binanggit sa Holy Bible, ilang beses siya binanggit? 106 times binanggit ang repentance, repentance. Sa Old Testament, 42 times. Sa New Testament, 64 times. Kung mabubuhay tayo hanggang 75 years lang tayo, but sobra-sobra itong bilang na to sa sinasabing repentance. Pasalamat po tayo at tinawag na po tayo ni God sa kanyang Panambahan para makakilala ng tubusan sa kanya. And great words connected to spiritual renewal, repentance, and rest in God's presence are metanoia, change of mind, repentance, anaphysis, anapao, inner rest and refreshment, and anaphysis, times of refreshment and renewal. The Greek terms, basahin na po natin para maunawaan natin. The Greek terms, metanoia, translated as repentance, literally means a change of mind or transcending your own way thinking. Magaling yan legitibong kaisipan natin nang hindi natin nakakilala, kalimutan po na natin. Involves turning away from all habits and redirecting your heart towards God. Focus na natin ang ating puso at diwa sa harapan ni God. Anapausis. Yes, anapau. Translated is repressing of revival. Ang minsan binigay sa atin ni God, found in Acts 3:19. Literally means recovering from fit or reviving. Reviving with fresh air. Denoting spiritual pulling and restoration from the presence of the Lord. Now, a time of refreshment sermon typically focuses on spiritual renewal, repentance, and finding rest. The God's presence based on Acts 3:19 and highlights turning away from sin, deceive God's grace, peace, and inner strength. Now, ito na guys, atin God mensahe. Yes, the Bible
verse that could people to repent, turn to God, and receive forgiveness sins. Next verse, repent, then turn God, and the sin, maybe. Why? Nakalagay ang maybe. Gaya nga na pinanaunawa ni God, marami pumapasok sa panambahan niya. Ba't hindi naman si God ang pinupunta sa panambahan? Maalis lang itong maybe kung totoo. Nagpapasakop tayo kay God. Kung totoo, si God ang pinunta. Gaya ng prayer kanina, binibigyan tayo ng karapatan tawagin ang pumapasok sa panambahan na kapatid sa pananampalataya. Binibigyan din tayo ng karapatan na di tawagin yung mga pumapasok sa panambahan na hindi totoong nananampalataya. Kaya God, babanggitin mamaya ni God, prangkang usap ni God mamaya. Now, the question is, how can this happen to us? Yung meaning, nilagay ko yung mga verse para mapag-unawa po natin. Lagi natin sinasabi, huwag lang po tayong makinig sa preaching. Magbukas po tayo ng Holy Bible. Kasi kung mahina tayo, pananampalataya natin, on the spot nag-trigger ang deception ni Satan, madali tayong matangay. Kasi ang kaalaman tao lang ang pumapasok sa atin. Okay, meaning, change your mind and your way. Please, humble, yes. Kronika 7:14, ang pagpapakumbaba, panalangin at pagtalikod sa masasamang paraan ay nagdudulot ng kagalingan at kapatawaran mula sa Diyos. Una, personal relationship kay God. Ang kaligtasan na naibahagi na sa atin ni God, hindi makikita, hindi makuha sa sinumang nasa panamba. Pagkot, dapat nakatuloy lagi tayo kay God. Then turn to go back and God follow His paths. Yan. Pumaring kayo sa akin at kayo'y maligtas lahat ng dulo ng lupa sapagkat ako ay Diyos at wala ng iba. Lagi sasabi, ang pinupunta natin sa panambahan, kaligtasan. Ang pinupunta natin sa kagalingan ng spiritual man natin, hindi katawan ng lupa natin. Since wipe up, out, Isaiah 43:25. Ako sa makatuwid, bagay ako siyang nagpupura ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin at hindi na inaalala ang iyong mga kasalanan. Kung totohanan tayo nagpapasakop kay God, totohanan natin sinisik si God sa ating mga buhay, wash out ang ating kasalanan sa harapan ni God. Unawain po natin ang pagkakapagod ni God, ni Lord Jesus sa cross ng Calvary. Kung patuloy natin pinapaklas yung kasalanan na ipako na ni Lord Jesus kay, patuloy tayong sinasaktan si Lord Jesus Christ. Kaya once na gano'n nangyari, lalayuan tayo ni God, aalisin ni God ang Holy Spirit sa atin, at ang magiging gift natin, pangalawang kamatayan. Walang pangalawang buwan. Ang tuwa lang ni Satan sa atin. Gaya ng nararamdaman. Masakit ko kasi kaluluwa eh. Hindi na yung katawang lupa, kaluluwa na lang ang sinisik talaga rito sa panambahan. Dahil sa ego, na kung saan itong gustong-gusto ni Satan, mag-trigger ang ego sa atin. Kaya nga, binibigyan tayo ng karapatan mag-review on the spot. Pag nakaranas tayo ng negatibong kaisipan, i-review po natin kaagad. Maririnig po ni God ang ating babanggitin sa Kanya na mapagtagumpayan natin ang gawa ni Satan sa atin. Time of praising. Diba? Receive spiritual peace and renewal from God. Ibig sabihin, kailangan po natin matutunghayan ang pagbabago sa buong pagkatao natin. Higit sa lahat sa ating kaluluwa. Isaiah 40:31. Ang mga umaasa sa Panginoon ay nagbabago ng kanilang lakas. Sila ay papailang lang sa mga pakpak na parang mga agila. Sila ay tatakbo na hindi napapagod. Sila ay nalaban na hindi nanghihina.
Hindi lingid sa ating kalaman, may mga kapatiran tayo nagkaroon ng problema, trabaho, anumang problema, nakalimutan. Sige. Tandaan po natin yung pakipag-usap ko kay God. Nung Sabado, yung Sabbath day, literal, Sabbath day, dinagdagan ni God ang Sabbath day ko, naging Sabado. Ang una kong kinausap, si God. Kahit kailan di ako nagpaalam sa kasamahan ko, sa bisor ko. On the spot, Holy Spirit nag-work. Kinausap ko, si God. Simple na kausap ko yan. Lord, hayaan niyong magamit ko ang araw ng Sabado sa paggawa namin ng panambahan ninyo. Hayaan niyong hindi ko ito magamit sa work ko at hayaan niyong maunawaan ako na mga kasamahan ko paging supervisor. Kung pagkakabalikan natin ang prayer kagabi, so, umasa tayo sa Holy Spirit. Huwag natin baliwalayin ang Holy Spirit. On the spot, mapapakinggan ni God ang hinihingi natin sa Kanya. Kaya tuloy, yung isang Sabat di ko as an natitiran na tao, naging dalawa na. Nasa akin na lang po kung papasok ko ng Sabado, hindi kasi wala na tayong ginagawa rin. Meaning, benefit. Meaning and activism. Again, future restoration. Pagpapanumbalik sa inaharap. Ang pinakahuli at kumpletong panahon sa pag-express ay tumutukoy sa pisikal na pagbabalik ni Jesus upang mamahala sa katuwiran at ibalik ang mundo. Tanong, sino yung mundo? Sinasabi rito ni God. Tayo po yung sangkatauhan at hindi yung pisikal na mundo. Now, hindi tayo mababalikan ni God kung hindi tayo totohanan nagpapasakop kay God.